Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, etong si Chooks to Go, tsaka ang KOJC, ang abogado ni Apollo Kibuloy. Kasi nga, ang ginawa naman rin nito, ewan ko ba ba't naisipan ito ng mga taga Chooks to Go na gumawa ng ganitong klaseng parody. Okay? Eto, ang ginawa nila. Sumuko sa sarap, tapos yung agila, ginawang nokma. Kahit sabihin pa nila, no, hindi yan si Apollo Kibuloy. Gusto naman, common sense, obvious na obvious. Okay? So, ang tanong nga po dito, may mali ba rito sa ginawa ng Chooks to Go? Okay? Maling klaseng advertisement ba to? Ang tanong pa nga advertisement ba to o isang parody lang? Okay? Ayan ang nakalagay. Chooks to Go, kapag world class ang Rapsa, mapapasuko ka talaga. Chooks to Go na. So, maliwanag po, this is an advertisement. Okay? Or negative advertisement nga raw sabi nila. Okay, nanghihikayat ka ng mag-place ng order, visit our stores, or order online. Okay? So, dito pa lamang po, sabihin ko na sa inyo, may maliho rito ang kampo ng Chooks to Go. Okay? Kaya sabihin pa natin katuwaan, hindi pa rin. Diba? Okay na yung katuwaan pero dapat nagpaalam sila na, oy, gagawin namin endorser si pastor ninyo. Okay? Oo. Kasi kahit nasabihin pa naman natin na naaresto na yan o kahit pa paano po, may pa rin yan, meron pa rin namang entitled pa rin naman yan na dapat magpapaalam ka, gagamitin mo siya. Ganon. Katulad nito, endorsement pa. Not just a parody. Kung parody lang ito, simpleng parody na wala naman kayong mapapakinabangan, kung hindi katuwaan lamang, mukhang okay lang yon. Pero dahil nga po sa related ito sa sales ng isang kumpanya, may mali sila doon. Ngayon, ang naging action po nitong attorney ni Kibuloy ng SMNI, pinagsusorry ang Chooks to Go or else ay didemandahin po nila. Ngayon naman dinilit na po ng Chooks to Go yung advertisement na yan. Pero yung mga netizens, siya tuloy ngayon ang pinaglalaruan. Umiiyak sa sarap. Diba? Kasalanan nyo kasi. Masyado kayong pa-sensitive yung dating ninyo pwede naman sana ginawa na lang ni attorney para hindi mainit na pinag-uusapan. Ako natawa ko rito kasi yung panawagan niya na i-boycott or i-cancel ang Chooks to Go, hindi ba't gawain niya ng mga kakamping nung araw? At totoo, sa kaso naman po ni Kibuloy, sa sex offense cases niya, naman yun, hindi naman po siya sumuko sa sarap, umabuso sa sarap. Diba, attorney? Kaya pa ulit-ulit. Yun ang allegation diba? So, ibig sabihin, nag-enjoy na sarapan. Kaya pa ulit-ulit yung mga kaso, yung mga incident na mga ginawa niya ay dun sa mga nagrereklamo. Okay? Maloko rin tong Sabi, legal standpoint, still it is weak to file a case against Chooks to Go. Dinilit naman nila Dinilit naman po nila. Yan. Yun lang, yung public apology, hindi sila naglabas ng public apology. Yan. Pero kung sasampahan nila ng kasong ito, yun nga, medyo malabo-labo naman din. Hindi rin naman yung criminal case. At saka, isa pa, lilitaw lang po ito, sila mga iyakin. Di ba? Meron nga isang sumagot dyan na content creator. Sabi sa kanya, attorney, di ba, ang isa sa prerequisite ng libel, ng cyber libel, ito ay merong malis. Ang tanong po, ito po ba ay malisyoso o delisyoso? Di ba? Kasi nagpaka-sensitive sila Pwede naman niyang i-PM na lang ng ayos yung Chooks to Go. Di ba? I-email niya, tawagan niya, may number doon na, hey, I'm the lawyer of Paul Kibuloy and we're not happy about this. Ay, hindi pala siya marunong mag-gano ng English. Bulol to Di ba? Sabihin na lang niya na hindi kami natutuwa. First, kailangan lang naman kasi nila ritong i-demand ay i-take down yung post
So, tinake down naman nila. Okay? Tinake down nila. Kaya lang, isang demand niya na mag-public apology, paano naman po kaya mga kababayan? Kung tayo namang taong bayan ang mag-demand sa kanila ng public apology. Di ba? Bakit? Paano yung tawagin ng presidente ng Pilipinas? Tawagin yung drug addict, tawagin yung baliw, di ba? Tawagin yung tulak. Ano-ano ng paninirang ginagawa? Anong istasyon po ang number 1 sa ganyan? SMNI, yung fake media. Di ba? Yung alam nyo namang fake news, mali yung mga sinasabi ni Ka Eric na NPA. Di ba? Na nagtatanong lang daw sila roon sa travel expenses ni SMR. Dahil po yung paraan ng akusasyon ay merong question mark, so purely nagtatanong daw yun. Mga katarantaduhan ng istasyon nyo. Diba? Paano naman kung taong bayan naman mag-demand sa inyo? I-take down nyo na yung mga sarili ninyo mula dyan sa social media. Diba? Palagay ko dapat mas maganda, i-report po natin. Tuturuan ko po kayo mag-report mga kababayan. Ha? Ito tuturo ko sa inyo para ma-take down po yung mga channel nila. Gusto nyo ba nun? Type 1 yung may gusto. Turo ko sa inyo. Ay, wala nagtatype eh. Uy, may nag-type 1 si 2-8. Kala ko wala eh. Ilalagay nyo po, ito, wag dyan. Itong channel na to, di ba i-report nyo yung page, yung channel, pag YouTube channel eh. No? Pag TikTok, ganoon din, itong account na to. Ilalagay nyo po doon, isa-site ninyo ito ha, ito pong channel na to or itong vlog na to ay nagpo-promote kay Apollo Kibuloy na isang wanted sa Amerika sa mga kasong ganito. Hanapin nyo sa internet. Okay? Tapos, kunin nyo yung card na produce ng FBI na wanted siya. I-attach nyo doon. Tapos, isend nyo na. Ito, nakikita ko na punto rin. Itong channel na to, itong account, itong vlog na to, ay nagpo-promote sa dito kay Apollo Kibuloy na may mga kasong ganito sa Amerika at dito sa Pilipinas. Ang gagamitin yung category doon, yung dangerous person. Okay? Wag yung yung misinformation, wag yun. Hanapin nyo doon, lalabas yan eh, yung dangerous person. Okay? Kasi nga, tinuturing po sila mga terrorist. Okay? Yun yung ginawa, di ba na-take down yung channel ni Kibuloy noon? Tapos sunod-sunod, yun po yung klase ng report na ginawa ng Indiano, ng isang Bombay na content creator. Tapos nakita niya yung account ni Kibuloy sa Twitter. Dali-dali niya ngayong ni-report. Sa YouTube, dali-dali niya ngayong ni-report. Ginamit niya yung Twitter. In-address niya yung taga-YouTube. So, resulta nun, ni-review nila, at nalaman nila na, wanted nga itong taong ito. Dinilit. Okay? Ganun ho yung pagre-report. Okay? Kasi bawal po yan bawal po yung ganung mga content na ipinopromote nyo yung tao na may ginawang paglabag sa batas. Okay? Gets yun na ha? Ganun ang pagre-report.